Hebrews chapter number 10, verse 7. Then said I, Lo, I come in the volume of the book. It is written of me, to do thy will, O God. Mga minamahal, ito pong libro po na ito, this is the volume of the book. Okay? Composed of 66 books from Genesis to Revelation. At anong nilalaman nung 66 books na yon? Ang sabi ng Hebrews 10:7, in the volume of the book, it is written of me. Sino ang nagsasalita? Sino yung concerning it is written of me? Sino yun? It is Christ. It is the Lord Jesus Christ. Sabi niyan, to do thy will, O God. Ang libro pong ito, ang nilalaman po nito, it concerns Christ. It concerns the Lord Jesus Christ at yung kaniyang, yung plano ng Diyos, yung will of God na wino-work out niya throughout time. Tanda natin, tayo po ay nasa loob ng time. Okay. God created time. Nilikha ng Diyos ang oras. At sa loob ng oras po na ito, ay wino-work out niya yung kanyang kalooban for both realms. Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Di po ba? Yung ulap, dinescribe lang heaven, pero hindi po sa ulap ang langit, ano po? Right, dinescribe lang natin na para malagay lang. Okay. So, dalawa po, in the beginning, sa Genesis 1:1, the first book in your Bible, Genesis, doon pa lamang po ay binigyan na tayo ng Diyos ng clue, or should I say, ito po yung dalawang realm kung saan niya wino-work out yung kanyang kalooban. Heaven and earth. Heaven and earth. Kapag nakita niyo po ang Diyos, doon sa kanyang salita, pag nabasa po natin sa salita ng Diyos, kung saan po ang Panginoon nakikipag-usap sa tao, dalawang lugar lang po yan, mga kapatid. Heaven and earth. Okay, hindi siya nakipag-usap sa tao sa Mars, hindi rin siya nakipag-usap sa tao sa moon, okay, sa earth. Okay? And He is from heaven. At dito po natin, dito po, nawa maintindihan natin na ang sentro ng history of man ay walang iba kundi the man, Christ Jesus. Okay? Hindi po ang kalooban ng Diyos ay parang kailangan mong hingin sa Lord, what is your will in my life? No? Luluhod ka sa altar, Lord, what is your will in my life? Because He had already revealed His will. Ephesians chapter 1 verse 9. Ephesians chapter 1, sisimulan sa verse 8. Papakita ko po sa inyo, Ephesians 1. Ang kalooban po ng Diyos ay inihayag niya na. Okay po? Inihayag niya na. Ibig sabihin, it is already revealed. Nahayag niya po. Problema, hindi ina-acknowledge ng mga tao that the will of God is already revealed. Gusto nila mag-create pa sila ng teaching, mag-create pa sila ng ibang mga bagay. Okay? But listen, verse 8, Ephesians 1, wherein He hath abounded toward us in all wisdom and prudence. Verse 9, having made known unto us the mystery of His will according to His good pleasure which He hath purposed in Himself. We are living through time at maring in point of time dito na tayo. Right? At the end, dito, bago mag-eternity future, alam natin, there will be a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth shall pass away and there shall be no more sea. New heaven, new earth. Maring nandito na tayo sa time na to, time period na to. But the point is, bago pa man po likain ng Diyos, okay, tatawagin natin ito eternity past. Bakit? Lahat po tayo, lahat ng nangyayari po na ito within time is within also eternity. Nasa loob ng walang hanggan. Tanda natin, ang Diyos walang pasimula. Amen. Walang lumikha sa Diyos. Ang Diyos ay hindi nilikha, siya ang lumalang sa lahat ng bagay. At siya ay nakatira sa walang hanggan. Amen. He abode in eternity. At bago niya pa man likain, so tatawagan natin ang panahon natin ngayon, eternity present.
Pero before eternity present is eternity past. At pagkatapos na eternity present is eternity future. In eternity past, meron pong kinatahan Diyos, meron na siyang plano kung papaano niyang, anong bang gagawin niya, bakit niya nilikain ng tao, ano mangyayari. Pinlano na pong lahat po ito ng Diyos. At pinlano niya na mangyayari ang kanyang kalooban in heaven and in earth. In heaven and in earth. Ang plano po ng Diyos, sipin niyo pinag-uusapan po natin, mga kapatid, kung ano yung tumatakbo sa isipan ng Diyos bago niya palikain lahat ng bagay. That is how blessed we are having that Bible in our hands. Ganun tayo pinagpala ng Panginoon na kahit yung iniisip niya, bago niya pa man likain yung earth. Wala ka pa nun. Bago niya palikain si Adan, bago niya palikain lahat, yung pinaplano niyang yun, pinaalam niya ngayon sa atin. Amen. See, yung Diyos na lumikha sa'yo, ay pinaalam niya sa'yo kung ano yung laman ng isip niya. At iyon po yan yung Book of Ephesians. Alright? So in eternity past, bago niya pa likain ng lahat, He has a purpose. So that is His eternal purpose. May layunin na po ang Diyos. At ang purpose po na ito, don't be offended, pero ang purpose po na ito ay hindi para maging engineer ka, hindi para maging teacher ka, hindi para magkaroon ka ng malaking bahay, hindi para magkaroon ka ng maraming kotse. Eternal purpose ng Diyos is concerning His Son, the Lord Jesus Christ. Yung plano po ng Diyos ay nakabase sa Panginoong Hesukristo. Okay? Kaya naman, everything centers on Christ, and therefore, to receive the blessings of God, para maintindihan mo din yung mga bagay na inihanda ito ng Diyos, you need to be in Christ. Amen? Kailangan na kay Kristo, Jesus, ka. At yung pinag-usapan po natin kaninang umaga, nawa, ay naintindihan po natin, unti-unti, hindi naman po yan mabilisan, maring in the process of time, you will eventually learn what is the power of His resurrection. Ano yung kapangyarihan ng kanyang paggabuhay na maguli, na kahit tayong mga nabubuhay sa panahon na ito, isipin mo, halos 2,000 taon na yung nakalipas kung yung ginawa ni Kristo, but still, it has an effect to your life ngayon. Alright? Yung kapangyarihan ng ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo ay nag-extend hanggang kung nasaan man tayong panahon ngayon. Alright? In this day and age. Balik tayo na Ephesians 1, verse 8 and 9. Ang sabi ng verse 8, wherein He hath abounded toward us in all wisdom and prudence. You know, our Lord, alam niyo ang ating Panginoon, gusto niyang malaman mo kung ano yung ginagawa niya. Gusto niyang malaman mo yung mismo yung kanyang kalooban. Kalooban mismo ng Diyos, hindi kalooban ng kahit sino po. Ano? In our past dispensation, di po ba gusto mong malaman yung kalooban ng Diyos, iiyak ka pa, Lord, what's your will? Yeah. What's your will in my life? Not knowing na ang kalooban pala ng Diyos revealed. Already revealed, ang problema mo na lang, di natin binabasa. It's already written in the Word of God. At walang iba kundi, ang naghayag po nito, ay walang iba kundi ang ating apostol, Apostle Paul. Tignan niyo po yung ministry na binigay ng Panginoon kay Apostle Paul on Colossians chapter 1. Alam niyo po, kung tatanggalin mo yung Romans to Philemon sa Bible mo, kulang ang Biblia mo. Though maiintindihan mo yung covenant teaching, okay, there is something missing in the Word of God. Mayroong kulang talaga. Alright, bakit? Colossians chapter 1, verse 25. Colossians chapter 1, verse 25. Whereof I am made a minister, sabi ni Apostle Paul, according to the dispensation of God. Anong dispensation ito, Paul? Which is given to me for you to what? Fulfill the Word of God. Even the mystery which had been hid from ages and from generations, but now is made manifest to His saints. Now, ito po, mga kapatid. Si Apostle Pablo, ang pinagkatiwalaan ng Diyos. Si Apostle Paul, ang binigyan ng Panginoon. Ito siya.
Okay? Ng dispensation to fulfill the Word of God. Ano yung sabihin to fulfill the Word of God? Para kukumpletuhin yung salita ng Diyos. Si Apostle Paul, siya yung nangumpleto ng salita ng Diyos, siyempre nang galing sa Panginoon yung wisdom na yon, para isulat niya from Romans to Philemon, according to Romans 16:25, now to him that is of power to establish you, according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. Si Apostol Pablo po nag-fulfill ng Word of God. Binigyan siya ng ministry ng Panginoon to fulfill the Word of God para ipakita sa atin also what is His eternal purpose, which He purposed in Christ Jesus our Lord. The centerpiece of the history of man ay hindi po si Manny Pacquiao, hindi po si Muhammad Ali, hindi si Isaac Newton, hindi si Albert Einstein. The centerpiece of the history of mankind is none other than the Lord Jesus Christ. Kahit yung secular timetable natin, di ba? Kahit yung secular, yung mga taon, paano natin binibilang yung taon? Sino bang may dahilan kung ba't nagbago yung pagbilang ng mga taon? It is Christ. BC and AD. Amen? It is Christ. So, ang Panginoong Jesus, He is the center of nasa Kanya nakasentro yung plan po ng Diyos. Okay? Kailangan natin tatandaan yan. Kaya nga sabi ng Hebrews 10 verse 7 sa atin kanina, in the volume of the book, it is written of me. Di po ba? Yung volume of the book, yung hawak natin libro, this concerns Christ Jesus our Lord. And also in Colossians, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Sa Kanya nakatago, sa Kanya nakaimbak. Okay? Yung kayamanan ng karunungan at kaalaman. Treasures of wisdom and knowledge in Christ. Now, verse number 10, papakita ko sa iyo, Ephesians 1, verse 10. Ito po yung will of God. So, napakaliwanag. This is the will of God. Kung tatanungin nyo, what is the will of God? Ito yun. Okay? That in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. Alam niyo po ang plano ng Diyos? After the dispensation of the fullness of times, igagather niya all things in Christ. Heaven, earth, in Him. Sa Kanya, kay Kristo Jesus. Bakit? Although, sa ating mga pag-aaral sa right division, sinasabi natin, magkaiba ang body of Christ sa Israel. Di po ba? Binibigyan na, yung division na yun, magkaiba. Ibang Israel, ibang body of Christ, alright, magkaiba yun. But in the dispensation of the fullness of times, sino ba? Kanino ba papunta lahat? Alright? He might gather together in one, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. Okay? That's the plan of God. Kay Kristo Jesus, that in all things also, He might have the preeminence. Tanda po natin, in all things, He might have the preeminence. Christ is the preeminent one. Siya dapat yung sikat, siya dapat yung tinitingnan natin, we must glory in Christ. Kaya magluluwalhati tayo kay Kristo Jesus. Now, the problem is, ito po, ipepresent ko sa inyo, the problem is, i-remind ko lang sa inyo, maybe I taught this, naturo ko na po sa inyo ito, pero gusto ko paalala sa inyo. The problem is, paano ngayon gagawin ng Diyos yung kalooban niya? Hindi ba in heaven and earth, Satan rebelled? Di ba? Ginawa ni Satanas, okay?
Nagrebelde po si Satanas, both in the heavenly places and on earth. And sadly, he drew the third part of the stars of heaven. Okay? Marami po siya nadaya, and Satan, he is the father of lies. Siya yung ama ng mga kasinungalingan. At wala naman siyang ibang ibibigay doon. Isipin mo, itong nakakapagtaka. Okay? Ang bilang ng mga anghel sa Bible, hindi sinabi. Di po ba? Wala kang mababasa, 3 trillion yung mga anghel. Walang ganun. Napakadami nila. Okay? Pero, merong 3 notable angels in the Bible. Pinangalanan ng Diyos, 3. Una, sabihin na natin, ihulin natin siya. Una, si Gabriel. Diba? Gabriel is a messenger. Yung magpapadala ng mensahe kay Maria, siya yung pinadala ng Diyos. Gabriel. Pangalawa, si Michael. Okay? Si Michael naman, siya yung anghel na protector din naman ng Israel. Michael, the archangel. Okay? Di ko alam kung saan nakuha ng mga ibang simbahan. Meron pa silang Raphael, meron pa silang, nasa kanila na lang yan. Wala akong nabasang Raphael sa Bible. Right? So si Gabriel, si Michael, at yung pangatlo is the angel named Lucifer. Nang si Lucifer na ito, he is Satan, he is an anointed cherub that covered. Okay? Anointed cherub that covered. 3 pinangalanan sa Bible. And come to think of it, si Lucifer, siya'y covered talaga, Ezekiel 28, Ezekiel chapter 28, Ezekiel 28 verse 12, bear with me po, ano po? Ezekiel 28 verse 12, Ezekiel 28 verse 12, Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, Thus saith the Lord God, Thou sealest of the sum, full of wisdom, and perfect in beauty. Tandaan natin, so ito yung characteristic na meron po si Satan, referred to us also as king of Tyrus. Satan is full of wisdom. Alright? Di po ba? Perfect in beauty. That is him. Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering. Hindi niya kailangan bumili doon sa sanglaan para magkaroon siya ng alahas. Nasa katawan niya po mismo. Every precious stone was thy covering. The sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle and gold. The workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in the day that thou wast created. Thou art the anointed cherub that covereth. And I have set thee so. Pero in-emphasize ng Diyos, ikaw yung anointed cherub that covereth. Pero nilagay lang kita dyan. I have set thee so. Thou hast upon the holy mountain of God. Sa langit kasi may mountain. Tawag po doon, Mount Zion. Okay? Thou was upon the holy mountain of God. Thou was walked up and down in the midst of the stones of fire. Thou was perfect in thy ways from the day that thou was created, till iniquity was found in thee. Alam niyo, Satan, full of wisdom, perfect in beauty. Ginawa siya ng Diyos na ganito po. Ano? Kung merong yung kanta doon na nasa iyo na ang lahat, siya yun. Amen? Nasa kanya talaga lahat. Alright. Full of wisdom, perfect beauty, saan ka pa? Diba? Wala na siyang hanapin pa. That's why he was deceived by his own brightness. Dahil siya, kala niya talaga siya ang Diyos eh. Amen? Kala niya siya na. Kaya, anong nangyari sa kanya? Isaiah 14. Isaiah chapter 14. Isaiah chapter 14 verses 12 to 14. Isaiah chapter 14 verse 12. How art thou fallen from heaven,
O Lucifer. Pero ito po, ito totoong mangyari na to, future pa to. Pero may kita natin dito, ano ba yung kinatha niya sa heart niya bago pa siya ibabagsak. Alright? Future tense, prophetic scripture regarding Satan's fall na ito. Ibabagsak na siya sa earth eh. Kaya sa verse 12, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nation? For thou hast. Okay, ito yung titignan natin. Ano ba yung inisip niya? Ano ba yung laman ng puso niya bago pa man niya gawin yung pagre-rebelding ito laban sa Diyos? For thou hast said in thine heart, I will exalt my throne. Nakita niyo po? Ibig sabihin, Satan also, Lucifer, has a throne. Diba? Ano sabi ni Paul? For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Diba? Sa Colossians, meron pang dominions. At ano bang dominion? Domain. Kaharian. At ang kaharian, may mga trono't hari. At sabi ni Satanas, I will exalt my throne. Yung trono ng Diyos sa langit, hindi siya nakontento kung ano binigay sa kanya ng Diyos. Gusto niya, mas mataas pa siya doon. I will exalt my throne. Okay? Above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation. In the sides of the throne. Alam, simple sinasabi niya, gusto ko ako yung nakaupo doon. Gusto niya, siya yung nakaupo doon, siya yung papalit sa Diyos. Okay? At tingin niya kasi, he is so perfect sa kanyang panlabas, sa kanyang katangian at anyo. Okay? Yung mismong meron siya at kung ano siya, sa sobrang ganda niya, sa sobrang talino niya, inisip niya, mas mataas na siya sa Diyos. Okay? Kaya naman sabi dito, I will sit upon the mount of the congregation, the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like, ito yung statement na yon, I will be like the Most High. And the question is, what is the meaning of the phrase Most High? Amen. Kung naalala niyo po sa ating past studies, ang ibig sabihin po niyan, matatagpuan natin sa Genesis 14, verse 19. Genesis chapter 14, verse 19. And I hope may mga nakakaalala pa po. Ano? Genesis chapter 14, verse 19. And he blessed him and said, Blessed be Abram of the Most High God. Ano ibig sabihin ng Most High? Most High God? Possessor of heaven and earth. Kita niyo po? In the beginning, God created the... Sinong possessor ng heaven and earth? God. Anong sabi ni Satan? I will be like the Most High. Anong gusto niya mangyari? To possess heaven and earth. You see? That's His plan. Yun yung plano niya. Bakit? Yun yung nilikha ng Diyos. Doon wini-work out ng Diyos yung kanyang kalooban. At dahil dito, kung saan nandoon ng Diyos, nandoon din siya. Okay? Ang problema, nandoon ng Diyos para sa kanyang kalooban, nandoon si Satanas para i-corrupt ito. Para ito ay wag matuloy. Para ito ay hindi mangyari. And Satan, he wants to be the Most High. Gusto niyang i-possess ang heaven and earth. At ano pong kanyang ginawa? Yun ang kanyang ginawa. Alright? Ang ginawa niya, dinaya niya yung mga kapwa niya anghel at sinabihan niya ng mga kasinungalingan. Isipin mo, nadaya niya sila. Naniwala naman sila. Mga uto-uto din. These angels, mas matalino pa po sa atin, mga kaibigan. Amen? Di hamak na mas malakas sa atin. Buong barangay ng San Isidro, pag pinababa ng Diyos sa isang anghel, ubos tayong lahat, isang slash lang. Shhh! Patay na lang lahat. That's how powerful those angels are. Ganun kalakas, ganun ang makapangyarihan yung mga anghel na yun. Pero because Satan, anong title niya? Anointed Cherub. Diba? Yun ang title niya eh. You know what is, pag ginagay mo to sa New Testament, ano ibig sabihin na anointed? Christ. He's the anointed cherub that covered. Pag anointed, yan yung, kaya nakuha rin yung word na Christ. Okay? What's the point? Satan is anointed cherub, kaya nire-respeto din siya. Meron kasi siyang posisyon na binigay lang sa kanya ng Diyos.
Kailangan po natin matandaan yun. May posisyon si Satanas na binigay lang sa kanya ng Diyos, pero dahil naghangad pa siya ng mas better doon sa binigay sa kanya. Ang ginawa niya, dinaya niya yung mga anghel na nasa ilalim niya, pinagsinungalingan niya, and he drew the third part of the stars of God. Anong star sa Bible, mga kapatid, speaks of angels also. Diba sabi niya doon sa Isaiah 14, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. Okay? Kaya, ito talaga si Satan, he is the anointed cherub that cover. He usurp authority in heaven at hindi siya masisihan na langit lang. Okay? Bakit? Diba? Ano ang Most High? Possessor of heaven and earth. Eh dito nangyari. Diba? And the earth was without form and void. And darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light and it was good. In the evening, in the morning, were the first day. Ngayon, nilikha ng Diyos on the sixth day ang tao. Di po ba? On the sixth day of creation, ginawa ng Diyos, nilikha ng Diyos ang tao. At anong binigay ng Diyos? Ito ang nakaka-amaze. Anong binigay ng Diyos sa tao? Thou shalt have dominion over, di ba? Over the fish of the sea, the fowl of the earth. Binigyan ng Diyos ang tao ng kaharian, paghahari dito sa sanlibutan. Sino ngayon ang naiinggit sa tao? Yung gustong maging Most High. So, anong gagawin niya? Pupunta siya kay Eva ngayon. Okay? Pupunta siya kay Eva. Bakit po? Dahil gusto niya, siya ang possessor ng heaven and earth. Okay? Gusto niya siya yung, nasa kanya yung control. Alright? Gusto niya siya yung nagpapalakbo ng mga bagay. And Satan usurped the authority of God over the heaven and earth. Okay? Pero tanda natin, separate ang third heaven. Okay? Separate ang third heaven. Di naman siya makapunta doon or hindi niya mapapatalsik ang Diyos sa trono niya. Alright? Sino siya? Okay? Hindi niyo po alam, si Satan, kahit gaano siya kalakas, kaya-kaya ng Diyos, isang pitik lang ng Diyos, patayin siya eh. Or mawala na lang siya eh. Pero alam niyo, bakit pinapatagal ng Diyos? Di ba nagtataka, Lord, hirap-hirap ng buhay, diyan pa si Satanas. Pwede ba, pakipatay mo nga siya? Kung merong remote, okay, off. Off lang siya. Kaya-kaya ng Diyos yun. Pero hindi niya ginagawa. Okay? Dahil tandaan nyo, tatalunin siya ng Diyos gamit ang kahinaan. Yun ang tatalo sa kanya. At wala iba kundi ito yun. Ito yung tatalo kay Satan. Babasahin natin yung verse po mamaya. But right now, explain ko sa inyo kung papaanong kung nasaan yung kalooban ng Diyos, nandun din yung pagsunod ng kaaway para kontrahin yung kalooban ng Diyos. But first, read Psalm chapter 8, Book of Psalm chapter 8, verse 4 to 6. Book of Psalm chapter 8, verses 4 to 6. Verse 4, what is man that thou art mindful of him? Diba? Parang question nila, Lord, bakit kami? Ba't kailangan mo ba kaming isipin? Tao lang naman kami. What is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him? For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. Tandaan nyo, ang nagsulat niyan, si David. Pero si David, in his knowledge, ito na yung nasabi niya, has crowned him with glory and honor. Alright. So, titingnan natin ngayon po kung paanong si Satan, kapag may ginawa ang Diyos, nandun din siya para kontrahin ito. So, bibigyan lang natin. Right? Pag nakita kayo ng 1 to 10, may sabihin points yun. Alright? Number 1. Okay. So, pag may ginawa ang Diyos, nandoon din ang kaaway para kontrahin at para hindi matuloy yung ginugusto ng Diyos in His mind. Iniisip niya, talagang pinipigilan niya na mangyari yung gusto ng Diyos. So, unang-una, nilikha ng Diyos, sino po?
Si Adan. Okay? Adam and Eve. Number 1. Anong ginawa ni Satan? Okay? He deceived the woman at yung hindi pinapakain ng Diyos, kinain nila ngayon at dahil doon, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Okay? Paano na ngayon? O tanda natin ang eternal purpose. Meron na tayong kumbaga, pinag-aaralan natin to, alam na natin yung dulo. Diba? Alam na natin kasi alam na natin eternal purpose ng Diyos eh. That in the dispensation of the fullness of times, He might God together in one all things in Christ, both which are in heaven, which are on earth, even in Him. So ito yung end point. Ang problema, parang imposible pumasok ng kasalanan, Lord. Paano naman yan? Pumasok ng kasalanan sa libutan. Paano mong magagawa? Kinuha pa ni Satanas yung heaven and earth. Siya na ang naging prince of the power of the air. Siya na yung naging God of this world. Paano na itong matutuloy? Taas nahulog pa ang tao sa kasalanan na dapat itong pag-asa. Di ba? Pero nahulog ang tao sa kasalanan. Pero hintayin lang natin. Okay? May plano po ang Diyos sa lahat ng mga nangyayari po na yan. At ang advantage natin sa pag-aaral nito, alam natin sa dulo, panalo ang Diyos. At talo talaga siya. Right? So pangalawa, nung nahulog ng tao sa kasalanan, Genesis chapter, punta tayo ng 3. So kaya naman, tinitigyan natin. Genesis chapter 3, may pangako naman ng Diyos sa woman. Verse 15. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. So may pinangako siya, number 2, sa babae, yung seed. Ano yung magiging resulta ng seed? Dudurugin yung ulo ng ulupong. Sino si ulupong? Okay? The serpent, Satan, that old devil, di ba? So, yung seed na ito, dudurog sa ulo ng serpent. Tanda natin kapag may ginagawa ang Diyos, may pangontra si Satanas. Okay. So, dahil nagpangako ang Diyos ng ganito, ano nangyari? Anong ginawa ngayon ni Satan? Nagawa naman siya ng corrupt line of seeds. Preacher, saan mo nabasa yan? Genesis 6. Genesis chapter 6. Nangako ang Diyos, may seed na dudurog sa ulo mo. O si Satanas naman, tara, corrupt natin yung seed para walang lumabas na seed na ganyan. Genesis chapter 6, verse 1. And it came to pass, when men began to multiply in the face of the earth, and daughters were born unto them, that the sons of God, these fallen angels, saw the daughters of men that they were fair. Nakita na, gaganda na itong mga to. And they took them wives of all that which they chose. Kaya sabi ng verse 4, there were giants in the earth in those days. And also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men which were old, men of renown. Nakita niyo yung ginawa ni Satanas? May plano ang Diyos, seed. O, anong ginawa ni Satan? Corrupt the seed line. Okay, ipasok natin dyan. Makipag-mix yan sa tao. Parang resulta mga higante. O. Diba? Kalahating anghel, kalahating tao. Yun, demigod yun. O. See, kaya anong nangyari sa Genesis 6? At Genesis 7, sabi ng Panginoon, the wickedness of man is great upon the earth. Boom! Inano niya. Yung, kaya ginunaw niya ang mundo sa pamagitan ng tubig. Inubos sa lahat yon. Okay? Corrupted na yun eh. Anong gagawin ng Diyos sa mga yun? Amen? Ginunaw ng Diyos yung mundo sa pamagitan ng tubig, ubos lahat. Natira lang 8. Noah is perfect in his generation. Hindi na corrupt. Yung kanyang seed. Right? Wala lang silang tira. Okay, nakita po natin, kapag may ginawa ang Diyos, nandun si Satanas para kontrahin ito. Right? Pero ang tanda natin, ang ginagawa ng Diyos dito kasi, ire-reclaim niya muna yung earth. Yan. Diba? Ninakaw ni Satanas. Dahil din sa kasalanan, tinempt niya si Eve, na-deceive naman. Okay, so, inire-reclaim ng Diyos ang earth. So, number 2, yung seed. Pangatlo, may inutos naman ng Diyos, 'di ba? From the beginning, kahit kay Adan sa kay Noah, replenish the earth. Ibig sabihin, punuin niyo yung earth. Kumalat kayo. Okay? Kasya pa ba?
Number 3, replenish. Okay? Pero imbes na kumalat yung tao sa buong mundo, anong ginawa nila? Nagtayo sila ng building, Babel. Diba? Kita niyo po? Bakit gusto ng Diyos? Gusto niyang pakalatin yung tao, si Satanas, dahil may control sa mga tao na to. Huwag kayo magkalat. No? Kung anong gusto ng Diyos, kontrahin natin. Magsama-sama tayo. Let's unite. United Nations, people. Right? So, yun yung ginawa nila. They unite. Okay? At wala nang pinagkaiba sa panahon ngayon. United Nations is against God. They're uniting against the Lord. Okay? So Genesis chapter 11, ito po yung sa Babel, verse 4, and they said, go to, let us build us a city and a tower whose top may reach unto heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. Diba? Yun yung will of God eh. Yun yung kalooban ng Diyos. The will of God ay parang tao kumalat. Pero si Satanas, ayan palang kalooban ng Diyos. Tara, huwag tayong kakalat. Kapit-bisig tayo, mga kaibigan. Huwag tayong aalis. Okay? So kung gusto ng Diyos na magkalat tayong lahat, huwag natin gagawin. Sama-sama tayo on the line of Shinar, eastward, tayo tayo ng tower dito, stop, may reach unto heaven. Yung ginagawa nila. Okay. The purpose is to counter the will of God. So sabi ng Diyos, diba? Gave over to reprobate na mind ng mga to. Romans 1. Ayaw sumunod sa akin. They imagine a vain thing. Sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. At dahil doon, number 4, pipili na lang ako ng isang tao. And I will start with him a new nation. O, sino yon? Abraham. Di po ba? One nation, at ang pinangako sa kanya, thou shalt have a son. Di ba? Medyo nakalimot sa pangako ng Diyos. Itong si Hagar, ito nang sagot sa aking panalangin. Okay? At dahil doon, pinanganak si Ishmael through Hagar, hindi naman yun yung promise of God. Ang promise of God ay si Isaac. Si Ishmael ay hindi promise of God. Okay? At dahil doon, yun din, yung anak na ito na si Ishmael, tanda natin, yan ang father of the Arab nations. Father of the Arab nation is Ishmael. At yung mga anak niya na yan, tanda natin, nag-persecute din yan sa Israel later on. Okay? So, ganun. Kapag may ginawa ang Diyos, may ginagawang contrary, ito pong si Satanas. Number 5, man raise up a man. Nung nilikanan ng Diyos, nag-start niya ng ginagawa yung nation, God raised up Moses. Pero hindi niyo po ba alam, in Egypt, bago ipanganak si Moses, Exodus chapter 1, yung mga babies po ay pinapatay. Yung mga lalaking baby ay pinapatay. Exodus chapter 1, verse 15 to 16. And the king of Egypt spake to the Hebrew midwives, of which the name of the one was Shipra, and the name of the other Puah. And he said, when you do the office of a midwife to the Hebrew women, and see them upon the stools, if it be a son, kung lalaki po, ang sabi, then she shall kill him. But if be a daughter, then she shall live. Anong purpose? Ayaw na ni Pharaoh, ayaw na ng king of Egypt na dumami yung mga lalaki sa bansang Israel. Gusto niya, puro babae lang sila. Dahil baka ma-overpower na sila nitong mga ito. At nung panahon na yun, ipapanganak pa lang din si Moses. Pero nung ginawa ng nanay niya, nag-intervene naman. Okay? May intervention ng Panginoon. Gumawa siya ng ark ba yan? Gumawa siya ng basket na bulrushes at doon siya nilagay, pinaago siya sa ilog at ang nakakuha pa sa kanya ay daughter of Pharaoh. Daughter of Pharaoh at inalagaan pa siya. Dahil doon, Moses lived, di ba, habang yung kanyang mga kapatid na Hebrew ay nandoon doon sa isang pwesto na yun siya, nandoon siya sa pleasures of Egypt. Pero sa Hebrews, may kita natin kung paano niyang pinili yung bagay ng Diyos kaysa sa pleasures of Egypt. Pinagpalit niya yun. Right? At
So dito, pinapatay yung mga bata. Nakita nyo? Kasi ito yung pinipigilan niya eh. Tandaan, tuloy-tuloy pa rin naman ang seed na ito eh. Napunta kay Noah, ito ngayon sa Abraham na, ngayon ito sa bansang Israel na. Kaya lahat ng gagawin ng Panginoon, kukontrahin ni Satan. And on number 6, sure ka din na number 6, Israel, naku po. Okay. Dito na wino-workout ng Diyos yung kanyang kalooban sa bansang Israel. Kaso ang problema sa mga to, reklamador. Murmurer sila. Nag-murmur sila. So, isang beses, hindi palang murmur, kasama pa yung kasalanan nila. Isang beses, nung si Moses medyo natagalan sa bundok, ikaw ba naman kasama mo ang Diyos? Di ayaw mo na bumaba doon. Kasama niya na yung Diyos doon. Nakikipag-usap. Isipin mo, parang kapabigan mo lang ang Diyos, kausap niya. Doon sa bundok. Okay? Nandun siya sa taas. Sabi ng mga tao, itong si Moses mukhang patay na yata. Hindi na bumaba. Okay? Tara, masumamba na tayo sa Diyos. Isipin mo, yun agad naisip nila. Although, ito yung isang preaching although nakalabas sila si Egypt, pero yung Egypt hindi nakalabas sa kanila. Nandun pa rin yung Egypt sa kanila. So, anong ginawa? Sabi, pinressure nila si Aaron, O sige, sabi ni Aaron, sige, tanggalin niyo yung mga hikaw niyong ginto. Tinanggal nila lahat. Tapos, tinunaw nila, ginawa nilang gold, molten calf. Sinamba nila yung baka. Sabi mo, sasambahin mo gintong baka? Holy cow! That's where they get the word. Kaya yan. Okay? Sasambahin nila yung baka na yun. Sipin mo gano'n ka reprobate ang mind. Diba? But that's what happened to Israel. Bisa sila yung piniling bansa ng Diyos. Ngayon, binawasan pa sila. Okay? Babasahin natin yung account na yun. Exodus 32. Exodus chapter 32. Verse 2 to 4. Exodus 32 verse 2 to 4. Alam nyo, mas maganda. Pag-pray nyo, kung wala pa kayong Bible, magkaroon kayong Bible. Mas maganda, sundan nyo lang sa Bible Exodus 32 verse 2 to 4. Verse 2. And Aaron said unto them, break off. Break off the golden earrings which are in the ears of your wives, of your sons, and of your daughters, and bring them unto me. So, kunin nyo lahat ng mga, hikaw niya mga yan na ginto. Okay? Verse 3, and all the people break off the golden earrings which were in their ears and brought them unto Aaron. Ito nakakapagtaka na po. Lahat din naman sila ganun. Isipin mo, ang dami nila. Tapos halos lahat sila, tara, let's go. Lahat sila nakalimutan agad nila na ang Diyos, hinati niya yung dagat at nakadaan sila doon in dry land at nakalimutan nila agad yon kasi kausap lang ni Moses ang Diyos. Ganun kabilis sila makalimot. Verse 4, and he received them at their hand and fashioned it with a graving tool after he had made it a molten calf. And they said, these be thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land. Isipin mo, sabi nila, ang pinalit nila sa Diyos ay baka. Ito ang naglabas sa atin sa Egypt. Yun ang nangyari. O, anong ginawa ni Moses? Medyo nakababa na. Sabi na ng Diyos kay Moses, Moses, ang haba na ng fellowship natin. Tignan mo yung mga tao mo dun sa baba. Ano nang ginagawa nila? Verse 26. Verse 26. Then Moses stood in the gate of the camp and said, who is on the Lord's side? Okay? Sino nasa panig ng Diyos? Sino nasa panig ng Panginoon? Let him come unto me, and all the sons of Levi guard themselves together unto him. Ang natira lang, mga kapatid, mga Levita. Siyempre, kapamilya niya yung mga yun. Si Moses ay of the tribe of Levi. Verse 27, and he said unto them, thus saith the Lord God of Israel, put every man his sword by his side, kumuha sa espada, and go in and out of the gate to gate throughout the camp, and slay every man his brother, and every man his companion, every man his neighbor. And the children of Levi did according to the word of Moses, and there fell of the people that day about 3,000 men. Sila nagpatayan, mga kapatid. Bakit? Because of sin. Because of their murmurings. Dahil complain sila ng complain. Okay. Sipin mo nga Levita, mga kamag-anak nila yan, isang ano lang sila, isang tribo lang po sila, nagmula sila kay Abraham, Isaac, Jacob, 12 tribes. Sila magkakapamilya po. Pero tandaan nyo, mas may takot dapat sila sa Diyos kaysa kahit sino doon sa mga yan.
Dahil may takot sila sa Diyos. Sabi ni Moses, Moses is the man of God on that time. At sabi ni Moses, kuhanin niyo yung mga espada niyo on your side, let's go, kill them all. Di ba? Patayin niyo sila. Ang ginawa nila, sumunod sila. 3,000 patay nung araw na yon. Ang tanong natin, is that righteous? Yes, that is righteous in the sight of the Lord. Bakit? They abominated. Isipin mo, sinamba na Diyos-Diyosan. Napadaan sila ng Diyos sa dry land, namatay pa nga umahabol sa kanilang mga Egyptians. And yet, nakuha nilang sambahin after, malapit na matapos ni Moses yung fasting niyang 40 days. Di pa nila pinatigil. Gusto nila, Moses, baba ka na dun. Baba ka na dun. At kung ano nang ginagawa nila dun. Dahil dun, they're slaughtered. Patay sila 3,000 men on that day. Lumabas sila sa Egypt para pumunta po sila saan? Promised Land. And this is number 7. Okay? Yung mga nagmurmur, sabi ng Panginoon, all 40 years and upward, di kayo makakapasok sa Promised Land. So, patay sila lahat. Hintayin na lang silang mamatay. Then, lahat ng mga 40 years below, yun yung makakapasok. Okay? Pero may exceptions. Si Moses, di po makakapasok. Dahil sumuway din siya. Sabi ng Diyos minsan, isang beses mo lang hampasin yung bato, hinampas siya ng 2 beses. Okay? Medyo na sa harapan yata siya paghampas. Okay, 2 beses, di ka makapasok, you're out. 2 lang ang exceptions. Ang makapasok lang sa Promised Land, 40 years and upward, Joshua and Caleb. Okay, so number 7, nandito na tayo, papasok na sila sa Promised Land, so Canaan. Di po ba? Pasok na sila. At dahil papasok na sila doon, at yun yung pinangako ng Diyos, guess what? Nandun din ang kaaway, para kontrahin, para takutin sila, para di sila pumasok doon. Alright? Numbers chapter 13, verse 33. Numbers chapter 13. Numbers 13, verse 33. And there we saw the giants of the sons of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. So tingin nila, pumasok sila doon, may mga espiya, sabi nila, ay, atras tayo Joshua. Bakit naman? Pumunta kami doon, nakita namin mga higante, para lang kami mga tipaklong sa kanilang paningin. Sipon, lalaking tao noon. Tipaklong ka lang sa paningin nila eh. Diba? We were as grasshoppers in their sight. The Promised Land, so imbis na papasok na sila, yun, natakot sila. Di ba alam? Na hingi lang naman sila ng tulong sa Diyos eh. Tutulungan sila ng Diyos, papadala ng Diyos ng mga hornets para itaboy yung mga taong nandoon. Pero mas nauuna minsan yung doubt kaysa faith sa Panginoon. God is reclaiming the earth through Israel, pero over and over and over again, nagdi-disobey sila at it seems na hindi na matutupad ang kalooban ng Diyos. Parang ganun. Kasi, tingnan mo, sa lahat ng ginagawa ng Diyos, lagi na lang. Di ba? Ang tao, kakasala, kakamali. So now, the nation of Israel, number 8, nadagdagan pa ng another problem. Na-exiled ang bansang Israel. Ang Judah, papunta ng Babylon, at ang northern kingdom sa Assyria. Na-exile pa silang dalawa. Okay. Paano na lang? Di po ba? Ibig sabihin na exile, di ba? Ito yung mga panahon na wala sila sa bansang Israel, kundi nasa iba silang bansa, at ito yung panahon na sumusulat si Daniel. Nasaan si Daniel? Ang sinusulat niya yung Daniel? Di po ba nandun sa Babylon siya? Nandun siya. Okay. Pero doon din natin makikita na wala din naman sa lugar eh. Kasi kahit malayo si Daniel sa Jerusalem, yung puso niya ay napakalapit sa Diyos. At siya, yung devotion niya sa Panginoon ay... Siyempre, wala naman nakatingin sa Kanya. Siyempre, may magagalit pa ba sa yon? Malayo ka na doon. Malayo na sila sa bansang Israel. May magagalit pa ba? O Daniel, wala naman na yung mga magulang natin dito. Wala naman nakatingin sa atin. Tara, chibugin na natin yung mga binigay sa idols na yan. Sarap ulit yun. Diba? Bawal sa natin yan, sa law. Pero pwede naman dito yan. Yeah? Wala namang magbabawal sa atin. Pero sa Daniel, hindi. Bigyan nyo kami ng pulse. Yung mga gulay. Vegetarian kami.
Bigay sila. So, sabi niya, i-test nyo kami kung sino mas malulusog sa amin pagkatapos, titigan natin. O, napatunayan, mas malulusog sila pagkatapos, hindi na sila pinakain ng offered to idols. Okay. But they are exiled. They are exiled. But after waiting for the seed to come, finally, number 9, advance lang, bilis pagkatapos si Daniel, birth of Christ na agad. Birth of the Messiah. Birth of Christ. Okay? Pinanganak ang Panginoong Jesus. Pero kahit ipapanganak na lang ang Panginoong Jesus, ito si Satanas hindi talaga susuko para mapigilan lang yung pinaplano ng Diyos. Luke chapter 22. Matthew 2:16. Matthew 2:16. Matthew chapter 2 verse 16. Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth and sent forth and slew all the children. Pakinggan niyo po mabuti. Slew all the children that were in Bethlehem. Wow. And in all the coasts thereof, from 2 years old and under. According to the time which he had diligently inquired of the wise men. Dahil alam niya, si Kristo pinanganak na. Yung Messiah of Israel, the King of Israel, itong ang Panginoong Yesus pinanganak na. Si Herod, dahil alam niya, ito yung panahon, 2 years old na siya ngayon, Nag-order siya, lahat ng 2 years old, patayin. Sipin mo kung hindi, diablo yung nag-uudyok sa kanya. Para gawin yon. Bakit? Dahil yung Messiah, He is the chosen one na dapat uupo sa trono. At dahil doon, ayaw niyang mapalitan siya sa trono, kaya kahit baby pa, gusto niya nang patayin. Right? Yun yung nangyari nung panahon na yun. And he wanted the child dead. Pero in the back of it, mga kapatid, kailangan natin maintindihan, dahil ang Panginoong Jesus is the promised seed, na dudurog sa ulo ni Satanas. At dahil doon, gustong patayin, naggigigil pa, gustong patayin ng kaaway ang Panginoong Jesus. Kaya nung nagkaroon siya ng pagkakataon, to the person of Judas Iscariot. Luke 22, verse 3-4. Hindi siya nag-atubiling. Sumapi kay Judas para hudasin ang Panginoong Jesus. Luke chapter 22. Luke chapter 22, verses 3-4. Then entered Satan, napakaliwanag po into Judas, surnamed Iscariot, being of the number of the 12. And he went his way and communed with the chief priests and captains, how he might betray him unto them. Ano ginawa nila? Ito yung number 10. Alam mo kung sino yung behind ng pagpapapako na ito sa Panginoong Yesus? Satan. The principalities and powers. Bakit? Isipin mo, dudurog sa ulo mo to. Uunahan mo na. Diba? Yung nasa isip niya, ito na yung pinangakong seed. Ito na, siya na talaga yun. He is the beloved son. Sabi ng Ama, in whom I am well pleased. Siya na talaga yung dudurog sa ulo ko ba? Hindi pwede ito. Uunahan ko na siya. Bago pa madurog ulo ko, uunahan ko na siya. Yan ang gusto niyang gawin. Kaya, may kita niyo sa 1 Corinthians, sa 1 Corinthians 1, 2 verse 8, 1 Corinthians 2 verse 8, which none of the princes of this world knew, for had they known it, they would not have crucified the Lord of Lords. Nakita nyo? Kung nalaman lang nila kung ano yung magaganap sa krus at ano yung maidudulot ng krus, hindi na nila pinako ang Panginoong Yesus. They would not have crucified the Lord of Glory. Pero nakita naman natin number 10, Satan mismo. Tara na. Judas, are you ready? I'm coming to you. Okay? Satan in Judas. Diba? Yun ang nangyari. Entered into Judas Iscariot at si Judas Iscariot diretso dun sa mga high priest, pinagkanulo ang Panginoong Jesus and dahil he betrayed the Lord Jesus Christ, binenta niya ilan? 30 pieces of silver, 20, 30. So, dahil binenta niya na, so ito na, huliin na ang Panginoong Jesus. At nung huliin na, isipin mo, nakuha niya pang halikan ng Panginoong Jesus. Hindi ba't bading talaga?
Hinalikan niya pa. He kissed, because that is a sign of the betrayal na gagawin itong si Judas. Okay? He betrayed the Lord Jesus Christ on that night. Pero hindi totoo yung bading na part. Okay? So, hinalikan niya ang Panginoong Jesus. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. 1 Corinthians. Basahin natin, verse 26 hanggang 29. Follow with me these things. Ano po? 1 Corinthians chapter 1, verse 26 to 29. Verse 26. For ye see your calling, brethren, how that not many wise men, after the flesh, not many mighty, not many noble are called, but God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. And base things of the world and things which are despised hath God chosen. Yea, and things which are not, to bring to naught things that are, that no flesh should glory in His presence. Anong ginawa ni Kristo? Gusto siya ipapako ni Satanas? Sabi ng Panginoon Jesus, Lord, Father, let this cup pass away from me, nevertheless, not my will, but thine be done. At ano nangyari? Ano natupad? The will of the Father. At dahil yung will of the Father nasunod, Christ became obedient unto death, even the death of the cross. Matay si Kristo doon sa krus. In Satan's mind, siguro, game over. Paano pang marireclaim ng Diyos ang earth? Yung King of Kings, Lord of Lords, patay? Sabi mo, yung King of Kings and Lord of Lords, patay, dead. Tama? Paano, si Satanas, nanalo yata ako. Wala talaga tong Diyos na to eh. I would be like the Most High. Papalitan ko siya. Okay? Patay na yung King of Kings, Lord of Lords, isipin mo. Hindi niya alam. Bumaba lang dun sa hell para kunin yung susi. Oh, nasa na yung susi dyan? Akin na. Kaya, alis na ako. 3 days later, He rose from the dead. Nabuhay siya mula sa mga patay. Never to taste death again. At ang di niya alam, si Kristo na nag-ascend far above all principality and power in heavenly places. Ang nangyari ngayon, itong man Christ Jesus, si Kristo naging tao po, tama? Ang nangyari ngayon, si Satanas, di ba hindi nga siya pwede doon sa third heaven? Okay, kung wala pang pahintulot ng Diyos, ganyan na lang siya. Diyan siya sa heavenly places, diyan siya sa second heaven, the first heaven, dito sa earth. Hindi siya pwede to. Abay, nung nabuhay muli si Kristo at nag-ascend, abay, mas mataas po sa Kanya. What's happening? Anong nangyari dito? Uy, ba't di ako makapasok dyan? Siya nandun. Kasi nandun sa langit si Kristo, nasa kanang kamay pa ng Ama. Set down at the right hand of God. What's happening? Hindi niya, siguro tuliro na siya. Teka, anong nangyari dito? Akala ko ba ito na yun? Tapos na, patay na eh. Hindi, nabuhay. Diba? Ito ang nangyari. Okay? Tumutuloy pa yung plano ng Diyos. Book of Acts 1, Acts 2, this was spoken by the prophet Joel, sabi ni Peter. Acts 3, Acts 4, Acts 5, Acts 6, Acts 7, nag-testify pa si Stephen. Ito yung nangyari, ito yung ganto-ganyan. Tapos si Stephen sabi, tapos yung after the testimony of Stephen, naku po, ang ginawa sa kanya, nandun si Saul, akin yung mga damit nyo guys, batuhin na yan. Binato talaga hanggang mamatay. Yung ginawa nila kay Stephen. Pero sabi ni Stephen, Lord, lay not this sin to their charge. Yun ang sabi ni Stephen sa Panginoon, Lord, lay not this sin. Nakita, isipin mo, nung mamamatay na si Stephen, nakita niya ang Panginoong Yesus na sa kanang kamay ng Ama. Isipin mo, grabe ang linaw na mata niya. No? Lord, lay not this sin to their charge. Maybe because of the eternal purpose of God, pagdating mo ng chapter 9, maybe that's the answer of God to Stephen's prayer. Part of which din. Bakit? Imbis na itong mga tao na to who blaspheme the Holy Ghost ay hindi na magkakamit ng eternal life, abay, yung abundance of grace ng Panginoon ay inihayag pa through the person of the Apostle Paul. That in the dispensation of the grace of God, there will be a one new man. Through what Christ did
on the cross. Na sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, tayong mga mananampalataya sa Kanya magiging parte ng bagong nilalang. Nang Newman na ito, again, last week, who is the head? Christ. And we are His body. Ephesians 1, 19 to 23. Ephesians chapter 1. Una, akala lang ito lang ang re-reclaim ng Diyos, earth. Pero hindi pala, alam mo parang bumaril ka ng isa, dalawa tinamaan. Di ba? Earth and heaven pala, both, ang plano niya i-reclaim. Amen. Through Jesus Christ. Si Kristo rin naman. Sa earth, si Kristo din. Sa heaven, si Kristo din. For it pleased the Father that in Him should all fullness dwell. In Christ Jesus. Ephesians 1 verse 19 to 23. Verse 19. And what is the exceeding greatness of His power to usward who believe, according to the working of His mighty power, which He wrought in Christ when He what? Raised Him from the dead and set Him at His own right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion. Oops, si Satan may throne, pero si Kristo far above, far above, far above. Wala, hindi ka makaka-reach. You can reach young blood, di ba? Hindi siya makakaabot kay Kristo. That is how far above Jesus Christ is in the heavenly places. Far above all principality and power and might and dominion, every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. And that put all things under His feet. Amen? Saan nilagay ni Kristo lahat ng bagay? Under His feet. Nasaan ka? In Him. And all things under His feet. Sa ilalim ng kanyang paa, pero ikaw ay parte ng kanyang katawan. That is your position in Christ. Hindi dahil deserving tayo, kundi dahil yung biyaya ng Diyos ay masagana po sa atin. Over all things to the church, which is His body, the fullness of Him that filleth all in all. Colossians 1, and we will end on Colossians. Amen. We cannot exhaust the Word of God, mga kapatid. We can study so much lang sa isang araw, but I hope, unti-unti, this will open your eyes that you will acknowledge the mystery of Christ. That is very important. Napakahalaga in understanding the Scriptures. Na pag maunawaan mo yung bagay po na to, hindi dapat ang may dudulot nito sa atin yabang, hindi dapat ang may dudulot sa atin ito maging palalo tayo, kundi may dudulot sa atin ito humility sa Diyos. The Lord, what is man? Thou art mindful of Him. Thank you, Lord Jesus, for giving us the opportunity na ipanganak sa sanlibutan na ito and to know You. Sipin mo, pinanganak at makikilala mo yung lumikha sa lahat ng bagay. Amen. Colossians 1:15 to 19. Colossians 1:15. Who is the image of the invisible God? Si Kristo, the firstborn of every creature. For by Him were all things created that are in heaven. Lahat ng bagay na nakikita niyo, created by Him. Amen. That are in heaven and that are in earth. Visible and invisible, whether they be thrones. Diba? Sino lumikha niyan? Si Kristo. Dominions, principalities, powers. Bakit niya nilikha? All things were created by Him and for Him. Pero meron lang asungot na Satanas na gustong agawan ng pwesto ang Diyos. So, ang Panginoon, in His eternal purpose, alam ko naman mangyayari ito eh. Sige, we need to die on the cross. Huh? Die on the cross? Paano namang paano matatalo si Satanas by dying on the cross? That's the result. May ganun pala na mamamatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. Para tayo na walang pag-asa, without hope and without God, will be in Christ. And will partake of eternal blessings, eternal purpose in Christ Jesus. Verse 17, and He is before all things, and by Him all things consist. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Verse 19, for it pleased the Father that in Him should all fullness dwell. So, kaya naman mga kapatid, ito po yung ginagawa ko. So, part of testimony din natin. Ito yung ginagawa ko po sa inyo, verse 28, whom we preach. I'm preaching, warning every man. I'm warning din.
teaching every man in all wisdom, trying to, by the grace of God, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Whereunto, I also labor. Pakinggan niyo po mabuti. Napaka-sarap na maunawaan pong bagay na to. Nagsabi ni Paul, ako'y gumagawa, laboring. I also labor, striving according to His working. Ako'y naglilingkod ayon sa ginawa din ni Kristo, which worketh in me mightily. Chapter 2, verse 2, that their hearts may be comforted, being knit together in love, and to all riches of the full assurance of understanding. Mga kapatid, ang dulot nito, kapag naunawaan mo to, comfort, mga kapatid. Comfort in your hearts. Amen. That even in this life, in the vain things of life, vain things of this world, there is hope in Christ Jesus. Full assurance of understanding to the acknowledgement of the mystery of God and of the Father and of Christ. In whom? Sino tinutukoy? Kristo, our head, all treasures of wisdom and knowledge. Do you love wisdom? Mahal mo ba yung karunungan? Mahal mo ba yung kaalaman? Nakatagong lahat kay Kristo Jesus. In the volume of the book, it is written of me to do thy will, O God. Let's pray. Namin Diyos, salamat sa tanghali pong ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po yung makapakinig muli na yung banal na salita. Lord, help us na hindi lamang, Panginoon, maging head knowledge ang mga natututunan namin, but that it will be true and will effectively work in us that believe. Panginoon, salamat po na pinaalam niyo po sa amin, binigyan niyo kaming pagkakataon kung how small we are. Napakalit lang namin kumpara sa lawak ng sanlibutan, lawak ng kalawakan, at kung gaano yung mga bagay nito ay pwede mo ipaintindi at ipaalam po sa amin. Lord, thank you. We are not worthy. We are supposed to be in hell. We are supposed to be in the lake of fire. But praise be to you for your abundant grace and mercy that you have bestowed upon each and every one of us by the gospel, Panginoon. We are saved and we are going to be with you for all eternity. And help us to set our affection on things above and not things on the earth. Help us, Lord, as we pass through this life, Panginoon, sa lahat ng paghihirap dito sa libutan na ito, work it for us a far more and exceeding weight of glory. Salamat po, Panginoon, sa po lahat na purihan, pasasalamat. In the name of the Lord Jesus Christ, the preeminent one. Amen.